Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa bawat scroll mo ngayon sa social media, bubungad sa iyo ang iba't ibang figurine na nakapatong sa tabi ng computer. Ito ang nauuso ngayong trend. Labas tayo sa ating mga screen and let's make it real. May entry na bang lahat sa trend na ito? Kanya-kanyang lapag na ng mga laruan o figurine na gayang-gaya ang mga litrato. Maging ako nakiuso na rin, pero tila pinaglalaruan lamang ang ating mga mata. Ang mga laruan kasing ito, mukha mang realistic, hindi pala totoo. Produkto lang kasi ito ng AI o Artificial Intelligence. Ang AI ay tumutukoy sa kakayahan ng isang computer, gadget o software na gayahin ng talino ng mga tao. Gumagana sila sa pamamagitan ng tinatawag na machine learning. So yung machine learning, it's a training process na tuturuan mo yung computer na makapag-recognize ng mga patterns base sa mga nakikita niyang example sa totoong buhay. Para makapag-generate ng AI figurine image sa isang app, kailangan lang i-type ang prompt o instruction kung anong gusto mong makita sa picture. At pagpindot ang generate button, parang magic mo na itong makikita. Pero paalala lang ng eksperto, mag-ingat sa paggawa nito. Madaming concerns. So una, data privacy. Hindi natin alam kung paano nila ginagamit yung data natin. Another concern is pwedeng magamit yung mga images sa malicious purposes. So halimbawa, pwedeng palitan yung mukha ng isang tao ng mukha ng ibang tao para magpalaganap ng misinformation. Dapat natin siyang gamitin in a responsible way at hindi natin siya dapat ginagamit para manlinlang o manloko ng ibang tao. Kung yung mga nag-viral na figurine, produkto lamang ng AI, may nakilala kaming gumagawa raw talaga ng figurine na kaya kopyahin ang itsura ng tao. Nandito tayo ngayon sa isang lugar sa Quezon City, kaya daw gumawa ng figurine na kuhang-kuha ang itsura ko. Ang gamit na teknolohiya sa paggawa ng figurine dito sa studio ni Michael, ang photogrammetry technique. Una-muna akong kinuhanan ng litrato. So halos 240 pictures ang nakuha sa akin at nakuha ang napakaraming mga anggulo, 360. Para talagang yung mga detalye talagang kitang-kita at maganda. After po ng pictorial, 3D editing po. Using 3D softwares, ididikit-dikit natin ng 120 photos. At kapag okay na, pwede na raw i-print ang figurine gamit ang kanila 3D printer. It is a full-colored 3D printer using photoresin. Excited ako ngayon, nakuna na tayo ng litrato. 3D printing, ang technology, alamin natin ang final results. At ang final results, dadali natin sa studio. Ano kaya ang kakalabasan ng aking realistic figurine na gawa ni Michael? Kuya Kim, ano na? Matapos ang mahigit isang araw, eto na ngayon ang aking sariling figurine. Kopyang-kopya ang aking outfit from head to toe. Pati ang detalye ng suot ko, plakado. Alam nyo, galing po ako sa sakay ng motor, may hawak akong helmet at naka-jacket pa ako. Kuhang-kuha talaga ang lahat ng detalye pagkagaling. Nakakamangha ang kayang gawin ng technology. Kung dati mga TV, movie o comic characters lang ang may action figure, ngayon, pwede na rin tayong magkaroon ng sariling version nito. Ganda. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.